Magandang araw, mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong mga pahayag ni ex-Senator Trillanes tungkol sa politika, no? Ito, article sa Inquirer.net na pag-alaman natin na sina ex-VP Leni Robredo at Bam Aquino hindi pala sila pabor na madala si PRRD sa ICC. Grabe, pasabog ito. Basahin ko sa article ng Inquirer. Trillanes Baird revealed that Bam Aquino and Leni Robredo told him they were not in favor of bringing former President Rodrigo Roa Duterte before the International Criminal Court over charges of crimes against humanity filed against him. Wow! Salamat naman! Nako! Kung alam lang natin ng mas maaga na ganitong mangyari, hindi sana tayo nabudol, ano? Baka nandito lang ang ating Tatay Digong kung si VP Leni ang nanalo. Tayong mga nabudol, tayong sumuporta kay PBBM. Sayang ang ating mga boto. Kala natin, continuity yung boto natin kay BBM para ang nasimulang maganda ni PRRD, ituloy niya. Hindi. Sinira niya at ito, pinakulong pa niya ang ating minamahal na Tatay Digong. So, nasa huli talaga ang pagsisisi. Malayong mas maganda ang kahinatnan sana ng ating bansa kung ang nanalo si Madam Leni or si Senator Lacson na lang o kay si Mayor Moreno. Wag lang si Pacquiao, ha. Malayo si Pacquiao. Ayan. Moreno, Lacson, Robredo. Sila na lang sanang nanalo. Okay, tuloy natin. Ito ang pahayag ni Senator Trillanes. Both Bam and Leni told me, and that time, if Leni wins in 2022 presidential election, she won't hand over Digong to the ICC. Sabi niya sa isang interview. That's why, sabi niya, I cannot support them in 2028. Ito, nag-uusapan na dito sino ang dapat na standard bearer ng mga dilawan sa 2028. So dahil daw dito, medyo mahina ang stand, mahina ang prinsipyo ni VP Leni at Senator Aquino, kaya hindi niya susuportahan si Hontiveros daw ang dapat na standard bearer. That's why I cannot support them in 2028. In fact, I'll oppose it because I know our agenda isn't aligned. Inquirer sought Aquino and Robredo for comment, but they have yet to reply as of posting time. So, tingnan natin. Nagsasabi ba ng totoo si Senator Trillanes? Baka mamaya sasabihin ni VP Leni, wala akong sinabing ganyan. Pag dininay ito ni VP Leni, mas paniwalaan ko siya kumpara kay Trillanes. Baka mamaya hindi ito sigurado. Kailan kung totoo, yun na, nabudol tayo. Sana hindi naghirap ang ating Tatay Digong kung ang nanalo si VP Leni. Okay, ito naman sa kandidatura. Sabi ni Trillanes, Senator Risa Hontiveros is the best possible candidate to run against Vice President Sara Duterte in the 2028 presidential election. Nagsabi na si Senator Hontiveros, she's available for 2028. Trillanes said he would choose Hontiveros over Senator Bam Aquino and Naga City Mayor and former Vice President Leni Robredo, citing her track record, her, meaning si Hontiveros, her track record of standing up to the Dutertes and her courage in holding the Vice President accountable for her actions. Okay.
Ito ang sabi ni Trillanes. What I see for now is Senator Risa Hontiveros for President. Why I am ruling out Senator Bam Aquino and Mayor Lenny? Don't get me wrong. They're good people and under peaceful conditions, they could probably govern the country well. Sabi niya. But that's not the kind of world we live in. There are evil forces at play. Wow. So you need someone who can stand firm. And Senator Risa has demonstrated that time and again. Matigas daw si Senator Risa. Earlier, Hontiveros said she continues to regard Aquino and Pangilinan as political allies even after they joined the Senate majority bloc. However, their decision did not sit well with Trillanes, who said that he were in Aquino's position, he would not be able to bring himself to join the Senate majority, which includes members of the Duterte bloc. So dito mo makikita yung mga politiko na kung alin ang mas pabor sa kanilang political career, doon sila. Kaya ngayon, imbes na opposition sana itong Senator Pangilinan and Bam Aquino, sumama sa majority para makakuha sila ng chairmanship. Kasi once nga chairman ka sa isang committee, malaki ang iyong pundo. Kaya principle-wise, mas saludo ako sa prinsipyo ni Senator Hontiveros kasi wala siyang chairmanship basta hindi siya makipag-alyansa sa mga Duterte at majority. So ngayon, pag-usapan natin ang 2028, kahit sino pa sa kanila ang tatakbo. Lenny, Bam, Robredo, ilalampaso sila ni VP Sara. Sabi naman ni Richard Hidarian, ang Sub-Saharan African journalist, hindi daw makakasiguradong manalo si VP Sara sa 2028. Granting, assuming nga malampasan niya ang kanyang mga impeachment trial. Bakit? Magsasama daw ng puwersa ang mga Marcos loyalist at mga dilawan. So, ang problema, sino ngayon ang standard bearer ng unity? Romualdez. Kitang-kita naman na gusto niyang magpresidente at siya ang itotos at ng Marcos administration. So, paano ngayon pagsamain ng puwersa ang dilawan at ang Marcos? Dati magkalaban yan eh. Ang mga pumuputakti sa mga Marcos, dilawan. Ngayon, magsasanib puwersa sila para labanan ng Duterte. Kung magawa nila yan, yes, malakas ang laban nila. But I doubt. Sino ngayon ang mag-slide down? Romualdez for President, Vice President si Hontiveros? Wala akong nakikitang posibilidad na mangyari yan. Or Hontiveros President, Vice President si Romualdez? Wala. Kaya, imposible nga magkaisa itong Unipink dahil may kanya-kanyang agenda yan, may kanya-kanya Pinakamababang kandidato sa 2028, 3. VP Sara, Romualdez, at ang standard bearer ng dilawan. Either Aquino, Lenny, or Hontiveros. So, 3. Kung 3 ang labanan sa 2028, talo na sila. Kasi, divided na ang kanila. Kasi noong 2022, nagsama ang Marcos at Duterte, solid North, solid South. Kaya grabe, landslide. 32 million, 31 million. Ngayon, nagkahiwalay. Kaya ang mga Duterte, solid pa rin. Kaya wala silang kapag-asa manalo kay VP Sara sa 2028 sa nakikita ko. Kaya gustong-gusto nila talagang ma-disqualify si VP Sara
Kaya gusto nilang matanggal siya through impeachment. But sorry na lang dahil round 1 pa lang panalo na si VP Sara.